Ay, magandang umaga mga boss, mga kampig, tanghali pala. Oo, makabunyog, maaga tayo. Ha? Wala akong masyadong nanood sa vlog ko. Wala pala mahilig sa mga subscriber ko ng showbiz. Ha? Pero meron din mga ilan-ilan. Naka 500 din yata eh. Pakinggan natin to. Makabayan Black naglunsad ng signature campaign para itiretso sa Senado ang impeachment complaint. O di okay. Ito, 54,000 views ito. Para maidiretso na raw sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, naglunsad ng signature campaign ng Makabayan Black. Nakatutok si Jonathan Andal. Ito yung sinasabi ni Attorney Romy Macalintal. Yung mga nasa mga congressman na ang mag-signature campaign para madali. Yun ang sinasabi ni Attorney Mac. Oo, tuloy. Kaya ginawa ng Makabayan Black. Hindi na ipatatawag ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte dahil tatapusin na nila bukas ang mga pagdinig nila tungkol sa confidential funds ng... Ngayon ho yun, kasalukuyan. Wala na ho kung ganang panoorin dahil hindi ho yata maimbestigahan yung Kernel La Chica at yung Kernel Lulasco. Dahil wala sabi, pakinggan natin. Bise, may impeachment complaint na raw kasi sa kanya na ang isa sa mga dahilan ay confidential funds din. Kapag umusad ang impeachment, Committee on Justice naman ang gagawa ng mga pagdinig. Kasi pag na ito po sinumiti na sa Committee on Justice, automatic paharapin na rin po siya dyan. Ito po talagang purpose na itong ginagawa po namin investigation ay in aid of legislation. We were able to come up already with legislative bills na ipapasa po namin. Dahil nag-iimbestiga na rin daw ang militar, hindi na iimbestigahan ng komite sina Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco, mga security officer ng bise na pinagbig... Kaya nawalan ako ng gana rito. Napanoorin itong hearing na to ng Kongreso kasi wala na ila Chica saka yung Nolasco eh. Yun ho yung taga-salo ng pasang bilis eh. Di ba? Yun ang gusto ko marinig kung paano, kung saan nila dinadala dahil sila Acosta hindi nila alam eh, basta di ba ini-interview siya ni Congressman Luistro. Pag napasa na, saan na dadalhin? Hindi ko na ho alam, di ba? Kaya kakanda himata yung mga sila Acosta saka yung si Lopez dahil talagang bukom-buko eh. Wala, papasa nila kay La Chica, papasa nila kay Nolasco, tapos hindi na nila alam kung ano mangyayari. Daang milyon ho ang pag-uusapan. Ngayon, sabi ito, wala na rin, hindi na raw ipatatawag dahil nag-iimbita na raw yung military. Pakinggan pa natin. Bigyan daw ng milyong-milyong pisong confidential funds. Nakikita po namin dito, magtataki pa na lang po dito, kaya hahayaan na po namin. Yun. Alam na rin naman nila mangyayari, magtataki pa na lang yan dyan eh. Di ba? Si Congressman Chua, nakikita po namin dito na magtataki pa na lang to. Alam na naman namin yung mangyayari. Kaya hindi na rin pinatawag Sara. Bahala na kayo mag-imbestiga. Yun ang nito eh. Sige, tuloy mo. Namin ng AFP na mag-conduct ng kanilang sariling investigation. AFP na raw magkakandak na sarili nilang investigasyon dito kay Nolasco saka itong pagmutang ko tuloy yung malakas kumuha ng pera, 125 million, papasa na yung Acosta. Sa La Chica, puro kernel puro kernel. Doon naman sa ang iniimbestigahan naman yung General Melvin. General naman talagang antibay talagang hindi basta-basta yung mga nagsisilbi kila Duterte, Ang lakas talaga ng nadurog pati mga chain of command lahat, Pero dapat mga friend, i-lifestyle check tong mga militar na to na nagsilbi rito kila Duterte. Daang milyon, billion. Takin mo yun, 4 na beses, mga friend. 125 million. Isang withdrawal lang yan, tatawag na kay La Chica. Nandito na. Pupunta na yung La Chica, kukunin na yung pera. Saan dadali ni Kernel La Chica? Yung pera? Di ko na ho alam. Sabi. Ganon din yung kay Paharda ba yun? Papasa niya kay Nolasco. 37.5 million.
4 na beses din yata, 3. Oo. Ang ano mo rito, no? Yung land bank, ang ano, tsaka yung COA. Yung COA, parang ang conspiracy, tibay. Tuloy. Pagtatapos ng pagdinig, naniniwala ang chairman ng komite na may mali-anyang ginawa ang bise sa pondo. Kung ito naman po talaga ay nagamit sa tama, dapat umpisa pa lang. Lahat sila hindi na nagtago Tama. Bakit po inabot kinailangan pa i-contempt sila? Sa huling impormasyon, nasa opisina pa ng Secretary General ang impeachment Tsaka yun nga, tsaka yung nagkakanda himatay, hindi makasagot eh. Nagkakanda collapse yung mga ni Sara, yung dalawang babae. Kagulo pa nga, yung Lopez. Sabi, may relasyon sila nung Sara daw, sabi, di ba? Yung balita. Si Mario Joseph, nagkakanda iyak. Lalo na pag si Congressman Luis Ro nagtatanong, tsaka si Akop ng Pating. Ay, walang maisagot. Oh, tapos, mga ito, yung Mary Grace Piatos at kung ano-ano pa. Talagang na to. Sabit na talaga, tuloy. complaint laban sa bise. Sunod itong ipapasa sa opisina ng House Speaker para dalhin sa plenaryo at ibato sa Justice Committee para dinggin ito. Pero tingin ni Justice Committee Vice Chairman Representative Keith Flores, kulang na sila sa oras kung matutuloy ang impeachment dahil hanggang Hunyo na lang ang 19th Congress. Kaya naglunsad ng signature campaign ng Makabayan Bloc na layong makakuha na agad ng 106 na boto ng mga kongresista para idiretso na sa Senado ang impeachment at hindi na dumaan sa mahabang proseso sa Kamara. Wala akong alam na nangangampanya to secure the signatures. Sa Cebu City, nagtipon sa plaza Yun na ang problema. Wala raw silang alam na nangangampanya to secure the signature. Putik, paano makakawan? Mga pre, nakakawala ng gana to. Mga walang kapupuntahan to eh. O tuloy. Ito sa Cebu City raw, nagrarally naman yung mga makasara na wag na ito yung impeachment. sa independensya ang mga taga-suporta ng bise na tutol sa impeachment. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 20. So wala rin mukhang malabo ng mga friend. Punta mo yung pinakamaganda sanang inaantay ng tao eh. Yung Kernel La Chica saka yung Kernel Nolasco. Kung paano nila tatanungin. Kasi sila kumbaga silang huling from land bank, kukunin nung mga bataan ni Sara na dalawa na dating tauhan niya rin sa Davao. Oh, pagdating sa kanila, tatawagan na sila Chica saka si Nolasco. Dito na yung pera. Hindi, mga 30 minutes lang nandiyan na yung dalawa, kukunin yung pera. Oh, tapos saan nila dinadala? Sabi ni Congressman Luis Ro, di ko na alam. Talagang kung titignan mo para talagang planado. Tama sabi ni Bato, planado. Daang milyon. Putang ina. Ay nako, Lord. Mantalang ang dami naghihirap, no? Patay tayo dyan. Wala na. Ang ipinuubayan na raw ng Quadcom ang pag-imbestiga sa AFP. Kasi magtatakipan lang naman sila eh. O, di ba? Eh di, doon na, bahala nila. Parang tinamad na yata yung Quadcom. Ha? Tsaka yun, yung pagkuha ng signature campaign na 106 na boto. 300 yata yung mga kongresista na yan. Ngayon, 106 na boto. Wala pa raw kumukuha ng baka dyan pa lang baka wala na sila mako. Taragis na yan. Sayang ang pera ito pag nagkataon talagang sa tagal ng investigasyon na to, sa wala rin mapupunta. Sana mali ako, no? Oo, dahil sa Senado, mukhang tagilid na talaga eh. Oo. Ha? Ito nagka-interest ako rito eh. Kay Karen Davila, tsaka si Bato. 63,000 views to, oh. 19 hours ago. Oh. Senador Bato, sinagot ng mga loyalista, panoorin. Di panoorin natin, mga friend. Dami, 63,000 o. Yan, yung taong bayan, hindi naman bubo ka rin. Alam nila kung ano nangyayari ngayon. May Diyos eh. Kaya bahala ng Panginoon sa kanila. Hindi po tayo ganun, katulad ng iniisip ng Ang mga loyalista, hindi ganun mag-isip. Hindi gaya ng mga didishit. Mga bubo, wala ito. Mga saradong utak. In what way? Taong bayan ay galit na. Galit na yung mga taong bayan.
Silent majority, tahimik galit? yan. I wanted to ask you, Senator, paano galit ang taong bayan? You have the Vice President going live saying papapatay niya ang Presidente, First Lady, ang Speaker kapag daw namatay siya, etc., etc. It's quite shocking for the Filipino people to hear a Vice President conduct herself in this manner. Alam mo, yung mga Yan, tignan yung sagot ni Bato. Matalino to si Bato eh. Tuloy mo Bato. ganyan, no? Yung taong bayan, hindi naman bubo ka rin. Alam na alam nila kung ano nangyayari ngayon. Putong... Talagang alam na kung anong nangyayari. Hindi na maipaliwanag yung perang kung saan napupunta. Ano kayo sinasabi ni Bato ng mga boss? Puta. Ito pag nanalo to, itong darating na eleksyon, tsaka lahat itong mga senador ni Duterte nanalo, wala na ho. Mag-iisip na ho talaga ako na ibang content. Wala na hong silbi. Maski magngangakak dito, mga sayang lang. Oo, sayang lang. Totoo. O, yun na lang ang pag-aantay natin. Malapit na. Mayo pala eleksyon eh. O, di ba? Konti pa na lang. Pag nanalo to si Bato, si Bongo, tsaka si Ipe, yung pa isa. Wala na. Yun, tatlo lang yata ano na ito eh. Basta yung mga senador ni Duterte, hindi ng bayan ha. Oh, mga sagot ni Bato. Oh. Kung ano ang endgame nito. Alam na taong bayan yan. Hindi naman mga bubo ang tao ngayon. Lalo na sa may social media na tayo ngayon. Totoo yan Bato. Ang dami pa ring bobong naniniwala na matino kayo. Very much informed. Kaya yung mga tao tahimik lang yan. Pero kahit na magsurbik ka rin, makipagpustahan ako sa'yo. Ba? Makipagpustahan ko ako sa'yo. Magsurbik ka. Ano ng sentimento ng taong bayan ngayon, di ba? Galit na. The more that they pound on VP Sara, na isang babae, na wala nang kakampi, siya na lang mag-isa, the more. Sisinungaling ka ba to? Anong walang kakampi, siya na lang mag-isa? Eh, paano ka? Di dalawa na kayo. Si Bongo, tatlo na kayo. Si Kimo, ang dami pang kakampi niyan eh. Sabi mo naman siya lang mag-isa. Ang lakas ninyo talagang magsaywar ba to? Tsaka yung mga nagsisigaw doon ng sa Liwasan Bonifacio, mga nasa EDSA Shrine. Anong nag-iisa na lang talaga? Wala talagang ano to si Bato. Hindi nag-iisip din to, no? Meron ba yun? Tuloy mo. Nagagalit ang taong bayan. Hindi natin maglokohan. Prangkahan lang tayo. Mag-survey ka. Oh. Mag-survey ka. Pumunta ka sa kalsada. Okay, Sarah. Subukan niya, baka siya ang unang ilibing. Sinabi na. accept na pangalawang pangulo siya. Oh, ito na sagot ng taong bayan, Bato. Pakinggan mo. Ayan, oh. Senador Bato, sinagot ng mga loyalista, panoorin. Nagka-interview ko dito talaga to. Yung nasa isip ko, yun ang ginawa pala talaga. Tama ako. Oo, sinuportahan nila si Duterte dahil kay Amy Marcos, di ba? Sinabi naman ni Duterte yan eh. Oh. Kaya nanalo si Duterte nung eleksyon ng pagka-presidente. Pero si Duterte, ang sinuportahan niya sa pagkapangalawang pangulo, si Caldero, hindi si Bongbong Marcos. Kaya natalo si Marcos. Ganon eh, di ba? O, tuloy. Siya ang bangag. Inutil. Useless. Bangag. Alam, tawag ko dyan, tambalistay na pugita. Alam mo ba yung pugita, pagka naghahasik na yung tinta niya, pagka itim-itim na, pagka langsa-langsa, ayan siya. Presidente raw siya ng sa impyerno. Opo. Hindi kita niya tatay niya, mag-agawan sila ng tatay na pwesto doon. Opo, grabe. Diba? Subukan mo kung kaya yun, Sarah. Patunayan mo. Sige nga, gawin mo. Baka ikaw nilibing namin ng buhay. Gusto mo ba yun? Sa tingin niyo po, makatao po ba yun ang sinabi Hindi na niya? makatao. Normal po ba yan bilang pangalawang Hindi na mga nakakalungkot? Sila mag-ama. Nabudol ako niyan. Siya binoto ko, tapos ganyan ang ginawa niya. Opo, kasi lagi po nila sinasabi, nabudol daw po. Totoo, nabudol kami mga loyalista. Mga loyalista ang totoo. Binoto namin siya para kay BBM at sa Unity. Tapos ano ginawa niya? Nag-part of the Unity. Kaya lang ngayon, parang nagkaroon na kami ngayon ng hesitation sa kanya. Tapos niya, kundi raw sa kanya, mananalo robos. Yes po, lagi na po. Marami talagang Marcos loyal. Kailan lang sa number 1. Sumubukan niya tumakbo sa 2028 kung lalabas siya. Ang Duterte, kabutihan. Kailan lang sumulpot. Kabutihan eh. O kung
sinasabi ko di ba mga friend? Yung Duterte kabuti nga, kailan nga sumulpot? Di ko nga kilala yan eh. Sabi ko, tatakbong presidente siya ba to? Ako. Wala akong kamahal ano-ano, tapos bigla akong magsalita pa, bastos nga. Aminado naman siya, nabastos siya, na siya walang yang bastos siya, di ba? Under oath yan, inamin niya. Di ba? Kaya talagang walang ano-ano, pati sa debate, presidential debate, wala eh. Talaga bastos siya. Parati niyang inaano si Marroas, titira niya. Papalakpakan naman ng mga tao. Doon ako oo. Nakapamuno siya. Ako, hindi ko alam na makakatapos ang termino eh. Totoo. Dahil yung klase ng bunganga talaga eh. Hindi siya pang-presidente. Maski pang-mayor, hindi hirapan pa eh. Dito mayor dito, hindi naman ganyan naman magmura-mura. Hindi. Ito iba eh. Kala mo hindi abogado eh. Abogado raw siya. Prosecutor pa ha. Tuloy natin to. Maganda ho siya sabi ni Manang eh. Yun din na sinasabi ko, di ba? Tuloy mo. Kung di pa naging presidente at sinuporta ni Amy noon yan si Duterte, makikilala ba sila? Hindi. Tama. Ang Marcos mulat sa pool, talagang kilala sa all over the world. Kilala ang Marcos. And Duterte, kabutig. Tapos sila naghahari-harian ngayon. Sila mag-aama, mga yung kampon ba ng dilim? Sa totoo lang, kampon ng dilim. Itong itong dutae na kriminal. Ilabas nila yung pera ng taong bayan. Ibalik niya. Talaga kami. Ibalik niya. Mahal niya ang Pilipinas. Opo. Diyan mo makikita, buti nga habang maaga, nagpakilala na si Saramaw, di ba? Hindi na tayo mabubudol uli. Nabudol niya na tayo minsan, tama na. 2 beses pala nang budol ang ng Duterte. Opo, ibig sabihin po, sila ang nambudol talaga. Yes, sila ang nambudol, hindi si PBBM. Malaking tiwala namin sa kanila before. Ngayon, nawala lang. Si Dutae, kahit hindi namin napiloto yan, dahil Miriam kami. Pero siya ang nanalo na presidente, iginalang namin. Di ba? Ayun yun eh. Ito na sila. Good morning. Ayan, magtanong na kayo. Magtanong na kayo. Be them forever. Naitanong na ba sa inyo? Yung hukayin daw? Ay, yung hukayin eh. Amunin niyo po ba siya? Yes! Sabi ko nga, pwede nga lang pumatay ng tao, matagal na ang pumatay ng tao. Wag, bawal yun. Ito lang, kaya nga eh. Matagal ko lang ginawa. Tatapon daw sa West Baka gilitan ko na rin siya ng leeg, baka nauna pa ako ng gilit ng leeg niya. Kundi lang bawal eh. May Diyos eh. Kaya bahala ng Panginoon sa kanila. Hindi po tayo ganon, katulad ng iniisip ng iba. Ang mga loyalista, hindi ganun mag-isip. Hindi gaya ng mga didishit. Mga bubo, wala ito. Mga saradong utak. Kasi, Ako pwede, pinakamagandang ugali. pera lang sila. Kaya ganyan. Ang dami mga trus na nakaka-stress kung ano mga sinasabi, binabato sa Pangulo. Nakabastusan na, below the belt. Dapat ma-actionan to ng DOJ, ng NBI. Dapat makasuhan kayo. Nananawagan kami sa inyo, DOJ, NBI. Sir Chavez, please, actionan nyo ang mga pangbabalangura sa ating Pangulo. Hindi nakatanggap-tanggap. Sobra na, below the belt na. Napakabastos. Sobrang babastos na talaga nila. Hindi na tama. Dapat nang aksyonan to. Basta yun lang mga friend. Yun na lang aabangan natin dito sa administrasyon ni Marcos. Pag hindi na impeach si Sara at hindi na disbar, dekorasyon lang ito. Si Duterte pa rin ang nasa ulo. Si Sara na pag-usapan natin. At yung ICC. Yun na lang aabangan natin, 3. Pag hindi na disbar si Sara sa ginawa niyang pagmumura kay Marcos at pagbabanta, lahat-lahat, di ba? Pananapak ng sheriff, nakakaso pa pala yun. Hanggang ngayon, yung sinapak niya sheriff, dapat noon pa yun di ba? Tuloy pa pala yun, nasa Supreme Court nga yata, oo. No? Ang tala si Toto Kausing, walang kabagay-bagay, na-disbar, no? Yun ang doon, mga friend, Wala ho. Yun lang yan. Yung La Chica, yung
yung talagang ano, mga friend, makapanindig balayibo, garapal. Oh. Withdraw 125 million, lalagay na sa bag, labas. Tapos yun na. Tawagan na. Dito na. Hintay mo ko dyan. Kunin na yung pera. Labas. Putik yan ang puta. 125 million puta. Ang daming pera yan. Tapos tatanungin yung Acosta, saan na dadalhin nila? Wala. Hindi ko na ho alam. Yan. Sus Mariose. Yan. Pag walang nangyari dito sa Quadcom na to, nagsayang ng pera, ang Juan de la Cruz, 13 araw yata, di ba? Na hearing against drugs, whatsoever, kung ano-ano, nga ba. Anyway, maraming na-expose. Di ba? Pero asan na? May makukulong na ba? Meron na bang ano? Yun ang tanong, kung ano magiging diin itong katakot-takot na ginasto ni Juan de la Cruz diyan sa mga hearing na yan. Mag-collab na ho tayo, mga boss. At baka makahabol pa ako doon sa may doon sa Quadcom, no? Pero wala ho yung La Chica saka yung Nolasco na inaantay ko kung paano magsasagot yun, kung saan nyo dinala pagkapasa sa inyo ng 125 million, saan nyo dinala? Oh, 4 na beses yung kay 500 million pala yun. Dapat na beses nag-withdraw ng 125 million. Tapos yung isa naman, 3 beses yata 37.5 million. Kung saan pinagdadala yung pera. Ayon sa investigasyon, acknowledgement receipt. Kokoy Villamin, walang ganon. Marites Piatos, walang ganon. At ang sinasabi naman ito si Panelo, yun daw mga alias lang ng mga nakilagyan. Bahala na Diyos. Kalati Baya, shout out. Ito yung tungkol kay Maris Racal, yung kung ano kahapon. Meron si Kalati mahilig din pala ito sa Sino yan si Kasani? Si Maris Bakal. Racal, hindi Bakal. Hindi ko kilala yan. Si Vilma Santos at si Nora Villamayor lang ang kilala ko. Nyari ka pa. Ikaw naman. Kalat ni ulit Sus, hoy, darling Maris. Kung atensyon, wagas na pag-ibig at walang sukdulang pagmamahal, ang kailangan mo ay sana sinabi mo sa akin at pagbibigyan kita ng walang kulang at puro labis. Nandito lang ako na nag-iintay sa'yo. Ganon. Lupit mo talaga, Kalat ni. Anita Japon, shout out Magandang gabi po, Sir Roque, at sa loving wife mo po, and to your loving family, at sa aming lahat na sumusubaybay. Stay safe, keep healthy, and God bless po tayong lahat. God bless, Anita Japon. Shout out, friend Shervin Sapeda, Tia Deli, Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, Mag-comment ka na, ano naman to? Friend Amy Bingson, Dolor Gracia, shout out Anita ulit Sir Rocky po, mahirap maging isang emosyonal. Sakit ang idudulot po yan. Kaparehas na stress po. Enjoy life nga daw po. Elizabeth Iscare Good evening, Sir Rox. Di ko kilala yan, Sir Rox. At wala akong alam sa istoryang yan. Basta wala akong oras para makichismis dyan. Anita ulit mahirap ang umibig ng todo. Dapat pusong bato. Napakasakit ang mahiwalay. Ngunit kahit anong pagsubok, dapat magpakatatag at handang harapin ang katotohanan. Be ready nga daw po sa lahat ng bagay, di ba? Naharapin ang anumang pinagdadaanan ko din yan, Sir Rox. Napakasakit ng wagas. Isang malaking aral nga po yan para sa akin. Na-inlove din pala si Anita. Shirley J. Sir, shout out Totoo po yan, sabi Shirley. Mukhang na-inlove din si Shirley Daniel Garde, welcome to the club. Tawang-tawa talaga ako, sir. Ikaw naman. Rodelia Alpilor, shout out Daniel Garde ulit
EA Guzman at Ciara Diaz. Oo, si EA. Si EA Guzman saka si Ciara Diaz. Ang ganda, di ba? Gwapo yun, Daniel. Gwapo, saka maganda. Ang ganda ni Ciara kaya. Oo, tagal na nila ni EA, ha? Pero hindi pa nahuhulog yung ano ni Ciara dahil hindi pwede. Kailangan kasal muna tayo. Tagal na sila, ilang taon na. Siguro 10 meron na di ba? Daniel, hindi pwede maka-score. Pwede akap-akap lang, di ba? Si Maris Lacar, balita ako talaga mukhang mabogli itong babae na to, no? Anita ulit, Tama ka po, Sir Rox. Imbis lumuha, dumulog siya sa ating Panginoon, Jesus. Ang lahat, magugulat na lang niya na biglang maglalaho ang lahat ng sakit, hapdi at ngayon, hirap. Ganyan po ang ginawa ko noong araw po. Tayo mo. Shirley J. Zero. Si Shirley J. Zero. Minsan po talaga, Karox, pag pinakita ng tao na asikaso kang mabuti at lagi kayong magkasama, may inlove ka talaga. Minsan pag inlove ka na, siya na lang ang paniniwalaan mo. Nagiging bulag ka na sa ibang bagay. Naiintindihan ko siya, Karox. Apaw! Inlove kasi kawawa naman siya. Di bale, pag nagkamali ka at nasaktan, mas natututo ka sa buhay. Yun lang yun. Bakit, Shirley? Na-inlove ka rin ba? Na-inlove ka rin ba, Shirley, ha? Arnold po si Diego, shout out, ha? Magandang gabi sa Rox at sa family and lahat ng mga ka-warriors. AJ Reyes, shout out, ha? Sabi to, tamang artista ka ngayon, Sir Rox. Ikaw na. Pati yan, pinatulan mo na para meron ka lang mga content. Talaga kang ha, sabi ni KJ Reyes. May nag-reply sa kanya, Si Federico Mandak, shout out, ha? Kala mo, ha? Commercial daw muna, sabi ni Federico kay AJ, Practice na yan kung mag-iiba na siya ng content pag hindi na-impeach si Sara at hindi na aresto ng ICC si Digong dahil walang ginagawa si PBBM, di ba? Ikaw, AJ ka Federico Mandak, Sa bagay, nasa edad na siya. Siguro nakabukod na ng mga magulang kaya wala nang nagpapaalala at gumagabay sa kanya. Ang problema, nasa kanya din. Tinalo din siya ng kahinaan ng pangangailangan ng katawan. Kulang siya sa pagtawag sa Diyos. At yun ang kulang siya pagkalinga ng magulang. Dapat ito lesson learned for everybody. Hindi lang sa babae, kundi sa mga lalaki rin. Totoo yan, Federico! Hindi na. Mga babae yan, pag kami ni Kalat napagsamantalahan nyo na yung katawan namin, iniiwan nyo na lang kami. Kung mo napagsawaan nyo na kami, ha? Di ba, Federico? Alam mo, lalaki lang nang iiwan, ha? Ba, Kalat ilang beses na kaming iniwan ng mga babae na yan. Matapos kaming gamitin, iiwan kami ng ganun-ganun lang. Ha? Tangina. Ay, biro lang, ha? Kinawa dyan pa. Pero si Rico Blanco, ganun ang ginawa ni, parang ganun ang ginawa ni Maris, no? Nung nakakita na siya ng Anthony, tinawagan na niya sinabi niya na, inamin niya na ako'y nalaglag na. Hiwalay na tayo. Parang ganun, di ba? Federico Mandak ulit, Sobrang scripted yung mga sinasabi niya. May mga lumalabas sa video na yan. Binabasa niya yung sinasabi niya. Kaya marami ding nagbabasa sa kanya. Kesa maawa sa kanya. Di ba? Chupisa Bunaaw, shout out. Kuya, topic ni Atty. Clear yan kay Maris. Kaya nga tinapik ko dahil tinapik din Atty. Clear. Tinapik din ni Batang Manila Toits. Maraming nagtopic dito. Si Makagago, tinapik din niya, pero malupit si Makagago. Kasi kung pwede daw, kasuhan na naglabas ng video, sabi ni attorney. Kung sa kanya daw kakasuhan niya para daw matuto. Hindi lang kay Jam, pati na rin sa mga gustong gumawa ng ganyang krimen. Kasi iba daw kung gagamitin mo siyang ebidensya kaysa sa nilabas mo in public, krimen yun. Pero di raw magsasampa ng kaso si Jam. Hindi raw magsasampa ng kaso at si Jam ay humingi na rin ng sorry kasi pakiramdam daw niya ay parang hinuhubaran daw siya pag lumalabas ng bahay. Yun ang napanood ko.
kay Tony Claire. Good night po at mga ka-warriors. Yun nga eh. Panood ko rin yun. Dami kay Tony Claire, nagpupuya talaga ako dyan. Ang galing, magaling. Shout out, Idol Atty. Claire Castro. Ha? Alberto Ulaer, shout out. Karoke, anong sabi ni Inday Sara? Nagkamali siyang pagbugbog. Huh? Karoke, anong sabi ni Inday Sara? Nagkamali siyang pagbugbog sa sheriff police ng Davao City. Di nakarma katuloy sa pangalan mo naging Mary Grace Piatos na involved katuloy sa confidential fund at intelligence funds, corruption, scam of DepEd and OBP. Karoke, sabi ni Alberto. Johnny Be Good, shout out ha. Gandang gabi, Karoke. Magandang bata itong si Maris. Magkahalong awa at inis ang nararamdaman ko sa kanya. Naawa ako dahil naloko siya ni Anthony. Pero naiinis ako dahil madali siyang paibigin at maloko ng mga lalaki. Yon. Dapat kinilala niya muna ng husto itong Anthony bago siya nakipagrelasyon dito. O, yun nga eh. Yan tuloy ang nahita niya. Sana matuto na siya at hindi basta-basta papasok sa isang relasyon. Dapat kilalanin niya muna na ang gusto. Tsaka may balita ha. Bago raw yata tumitira pa raw yata eh. Yun ang ni Batang Manila Toits ha. Para ma-solve sa heaven. Ganun ba yun? Librado Ludovico, shout out. Talagang mahirap magmahal sa syota ng iba. Anyway, tama si Karox. Sa Panginoon ka lumingon para malimutan mo ang mga hindi magandang nangyari. Okay? Isama na natin si Sister Grace Chingsay. Shout out to you, Sister Grace Chingsay. Gising habang hindi pa huli ang lahat. Totoo, Grace Chingsay. Mamaya meron akong vlog sa'yo. Maganda. Grace Chingsay. Maganda. Baka sakaling magising ka na. Last na yun. Dominador Manyo, welcome to the club. Highs drama, fake apology, sabi niya. Michelle Edwin, shout out my friend ha. Cassandra Daisy gayahin ang love story ni Mr. Rox at Miss Cecil na forever is good time and forever in good times and bad times. Totoo yan Cassandra, maniwala ka. Naku, pag kinuwento ko sa inyo ng buo yung love story namin, pwede nga ipalabas sa sine. Ang ganda, maganda. Kaaway kami, pero 47 years na kami, di ba? Shout out, Bechi Chingsay. Ba't ba kayo, hindi kayo nagsasama na? Ha? Pinoy Sea Salt Bay, shout out. Kung hindi na-expose, hindi magsisisi yan. Nahuli lang kaya ganyan. Maniwala ka dyan. Parang Sara Duterte din yan. Nahuli sa confidential fund, kaya nagwawala. Di ba? Shout out, Jane Labayna. Mission accomplished mga boss. Mamaya, baka makaisa pa tayo. God bless. Shout out, friend Jun Lagon. Brother Elias Isyo, shout out ha. Habol ho tayo dito sa quad ko. Mukhang maganda eh. Mukhang maganda itong kakalabasan nito. Sana nga, pero wala na. Labo na to. Mantakin mo sa tagal ng hirap, ha? Sa tagal ng hirap, ang kailangan lang pala ni Sara Duterte 8 boto sa Senado. Tapos na. Sukdo lang makakuha pa siya ito ng signature campaign nito sa Kamara na maski pa sabihin mo 200 ang makuha nito para sumampa sa Senado. Pagdating sa Senado at nakakuha ng 8, tablado lahat yung mga 200. At least na-impeach siya na-impeach siya sa Kamara, pero pagdating sa Senado, parang kumbaga sa sa prosecutor, mayroong probable cause. Pagsampa sa korte, lack of evidence, dismiss ang kaso. Ganun ang mangyayari riyan. Magandang tanghali po mga boss. Ay nako, buhay. Lord,